Sa mundo ng basketball, maraming galaw ang pinapakita sa court. May crossover, may spin move, may step back, pero may isang galaw na tahimik pero deadly. Hindi flashy, pero effective. At yan ang tinatawag na hesitation move. Ang hesi ay parang sining, parang sayaw, parang drama. Kunwari atake ka, tapos biglang titigil ka. Isang segundo ng pagdududa at sa sandaling yun, bumibitaw ang depensa at boom! Tapos ka na. Bumalik tayo sa 1980s hanggang 1990s. Noon, ang laro ay mas pisikal, mas mabigat ang depensa. Para makalusot, kailangan mo maging matalino. Isaiah Thomas ng Detroit Pistons, isa sa mga unang gumamit ng body fake at hesitation sa harap ng defender. Sumunod si Allen Iverson, aka The Answer. Ang hesi niya, parang poetry in motion. Isang maliit na slowdown, tapos isang biglaang speed burst. Gamit ang kanyang hesitations, napaiyak niya ang mga defender, pati mga legends tulad ni MJ. Pero kung may isang tunay na nagpauso ng killer hesitation, yan ay si Tim Hardaway. Siya ang lumikha ng UTEP 2-step. Isang kombinasyon ng hesi at crossover na halos imposibleng bantayan. Habang umuusad ang panahon, ang hesitation move ay di lang lumawak. Mas naging art form ito, lalo na sa mga streetball culture. Ang hesitation move ay paalala na hindi lahat ng tagumpay ay kailangang madaliin. Minsan, yung mga sandaling naghintay ka, yun ang magbubukas ng pintuan papunta sa panalo. Sa court man o sa totoong buhay, dalhin mo ang mindset ng isang matalinong player. Pose kung kailangan, basa ng sitwasyon, tapos atake. Dahil ang bawat galaw mo ay may kwento. Oo nga pala, kung kailangan mo magpa-customize ng jersey, mapa basketball, volleyball, o anumang sports activity uniforms, meron kami dito. I-PM lang ang page na ito. Huwag mong kalimutan dito sa Courtris, priority namin ang kalidad. PM na! Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod from Courtris. Ako si Airballer. We are Courtris.